So mga paps, may nagtatanong pala na subscribers. Ang sabi niya na mamimili daw ba ng passenger sa gabi. Kailangan mong pumili, paps, kasi pagdadaan kayo ng payatas, dahil pa nga mga iskinita dito, papapasok, lagi kayo maglalak ng pinto. Huwag niyong kalimutan mag-lock. Kasi maraming rito. Alam niyo na yun. Tayo ng labas, mga boss. Bali, 480 ang pamasahe papuntang payatas. Galing SM Tungpok. Time check 6:57. Nakalabas lang natin, unang pasahero. Papuntang payatas. Tinanghali na tayo na... Ginabi na tayo kasi inasikaso pa ang aking wifi, mga boss. Kaya lang tayo nakabiyahe. Hanggang alas 5 pala tayo. Tignan natin kung magkano tayo ngayon. Alas 5 to. Madaling araw. Sanay naman na tayo sa puyatan kasi nakapag-adjust na tayo ng oras sa ating tulog. Naka 7 hours akong tulog kanina. Kaya kaya na natin magpuyat hanggang alas 5. Basta magkape lang tayo mamaya. Mga alas 12 magkakape tayo para hindi antubin. Pero ang diskarte, mas maganda ang tubig ng gabi. Dapat sinasanay mo sa pang madaling araw kasi sa madaling araw walang traffic . Di tulad sa maga, sobrang traffic, sobrang init, naka-3 yung aircon. Pero nakawala yung aircon ko. Kaya medyo tipid tayo sa gasolina. Pero lang mga paps, mga baguhan dyan, gusto nyo umiyahin ng gabi hanggang madaling araw, kailangan 7 oras ang tulog mo para hindi ka napupuyat. Pag uwi mo alas 5, nandito na pala tayo. Kaya ulit, pangalawang booking na pala tayo, mga paps. 255 papuntang Novaliches. Pag-drop natin, nakuha agad tayo ng 255. Bali yung huli hatid natin, 435 yung fare niya. Bali 600 na to, may get. Pag na-drop off natin to, si passenger number 2. Ito nga pala tayo sa payatas, mga paps. Tayo sa payatas. Naka-pick up din tayo dito rin malapit sa ating drop off. Time check 8:01. Araw po ng Martes. March 18. Tignan natin, mga paps, kung magkano tayo hanggang 5 AM na madaling araw. Kahit mga 2.5 lang tayo, masaya na. Sinong oras na tayo bumiyahe? Hindi natin ipilitin kung hindi kayang makakota ng 3.5. Pero kung makakota tayo ng 3.5, mas maganda. Kasi malaki-laki ang ating kita dyan. Pagkas nga pala ako 1K, mga paps. 1K lang ang ating ginagas. Itong 1K na to, pag sa hanggang madaling araw, makita na to ng 3.5. Nalibis na yung 1K na yan. Kasi wala kang magkaan na traffic. Wala na ganong sasakyan dito sa Bayatas. Pag umaga, sobrang traffic dito kasi maraming dumadaan ng basura rito. Pala mga paps, sa mga baguhan dyan pagdadaan kayo ng Payatas, dahil pa nga mga iskinita dito, papapasok, lagi kayo maglalak ng pinto. Huwag niyong kalimutan mag-lock. Kasi maraming rito. Alam niyo na yun. Kaya always mag-lock ng pinto. So mga paps, may nagtatanong pala na subscribers. Ang sabi niya na mamimili daw ba ng passenger sa gabi. Kailangan mong pumili, paps, kasi
titignan mo kung ano yung appearance ng tao. Una sa lahat, titignan mo yung postura at kasarian. Titignan mo kung babae o kayan. Kung lalaki, tapos kahinahinala yung itsura na mukhang hindi gagawa na maganda. Siyempre, takbuhan mo na yan. Ano mo na, cancel mo na yan. Makikita mo naman yan eh. Kasi pag malapit ka na, makikita mo yung postura ng tao. Kung matino ba o hindi. Tapos dalawa pa sila, naka-face mask o kaya naka-sombrero. Pagtaka ka na pagkaganyan ang postura ng tao. Kasi malamang sa malamang yan. Tapos madaling araw pa. Okay lang kung mga alas 8, alas 9 yan, magsakay ka ba sa alam mong mataong lugar yung pagbababaan. Pero kung alauna, alas 2 na, tapos ang layo ng idadrop mo sa kanya, mga Taytay Rizal, yan mga bandang Rizal, bandang Plaridel, Bulacan yan, mga Bulacan na probinsya na yung bababaan mo. Tapos dalawa pa sila, maghinala ka na, Paps. Kasi kahit anong laki ng pamasahe mo dyan, yung delikado naman yung buhay mo, di ba? Cancel mo na pagkaganyan. Makikita mo naman yan, malayo pala makikita mo na yung postura nila. Pwede mo lampasan yan, di ka naman naaharangin yan. Basta kung makakutob ka na ang ibang pakiramdam, sundin mo yung kutob mo, pera lang yan. Pag hindi mo sinunod yun, malaki mawawala sa'yo, Paps. Ganun lang. Pero pag babae, okay lang kahit malayo Rizal, basta babae ha. Kaya mag-partner yan. Kahit madaling araw pa yan. Pwede mong ihatid yan. Kasi wala namang ganong traffic pag madaling araw eh. Kahit mga antipolo pa yan, kainta. Basta babae. Pero pag lalaki, tapos dalawa sila, okay lang naman lalaki, basta yung forma niya, formang mga call center, hindi yung parang formang tambay. Tapos naka-face mask pa. Sombrero, yan, magtaka ka na pag maganyan yung postura. Kasi alam mo na yan, na hindi gagawin maganda. Tsaka sa in-drive, mamimili ka talaga ng mga fare dito. Kung gusto mo malayuan, o malapitan. Mga madaling araw, pwede na yan sa malapitan, mga 100 yan, pwede na yan. Saglit na naman yan eh. Kung makarami ka ng ganyan, di ba? Lalaki din yan. Sipag lang talaga sa pagiging TNBS, tsaka huwag ka mamimili ng mga pasahirong pag alam mong traffic, yan pwede ka mamili ng malayuan dyan. Rush hour. Pero kapag hindi naman rush hour, pwede na kahit kunin mo mga 100 plus. Dahil pag naipon yan 100 plus na yan, hindi mo na mamalayan. Isang oras na may 500 ka na, kaya 2 oras, may 500 ka na. Kung kumuha ka ng malayuan, ganun din susumahin nun. Mga 2 hours din, diba 500? Nasa 2 hours din yun. Kulang-kulang 2 hours pag traffic. Tsaka tipid sa gas pag pag tag-100 mahigit, kuunin mo. Mas tipid sa gas kasi malalapit lang yan. Sulapan traffic. Yun lang mga paps, yun sa sinagot ko lang yung tanong ng At saka ito pala, sa payatas, madaling araw, kaya mag-aarosip yan basta-basta. Kung hindi babae. Kasi pag mga babae yan, mga nagtatrabaho sa call center yan. Pero pag lalaki, tapos alanganin kayo, napakadelikado dyan, huwag nyo nang kunin. Pag madaling araw. Tapos sa lalaki pa yung nag-book. Yes, parting Tondo yan, mga delikadong lugar yan pag alanganing oras. Pero pag mga umaga, okay naman, safe naman dyan sa Maynila. Pag umaga. Pag gabi, madaling araw yan. Pag-isip-isip na kayo. Dahil hindi na safe pagka madaling araw dyan. Marami ng masasamang loob. Kailangan mag-ingat tayo mga paps. Lakasan natin pakiramdam para maiwasan natin yung mga ganyang bagay, mga holdapan. Kaya binablog ko to. Kasi kala siguro na mga holdapper kumikita tayo ng mga 10,000 pataas. Di nila alam, 3K nga hirap pa tayo. Tapos kukunin pa nila, di ba? Kaya para aware na rin sila na mapanood nila itong mga vlog ko na hindi lahat ng driver ay paldo. Hindi lahat ng driver 10K pataas ang kinikita, 5K.
Inilalam ang hirap na kitain niya ng pera. Pag TNBS ka. 12 hours nga ang hirap na kitain ng 3K. Gas pa. 1,000 na gas nun, 2,000 may uwi mo. Tapos hold upin ka pa. Kung mamu-hold up sila, doon na sa malaki-laking yung matutodas na sila, di ba? Doon na sila mang hold up sa bangko para matutodas na. Kasi kung mga TNBS yung hold upin nila, sila mapapala. 2,000 bibigay. 2,000 pagtsatsaga nila. Kung mahuli pa sila, di ba? Para aware na rito sa mga hold up, pero hindi lahat ng mga TNBS malaki ang kita. Tsaka halos lahat ng sasakyan may GPS. Hold upin man yung sasakyan, may GPS nito. Halos lahat ng TNBS. Para maging aware yung mga hold upper dyan, mga karnaper. Lahat to nakakonekta sa cellphone. Halos lahat na ng TNBS. Kahit yung sa akin meron to May GPS na to. Nakakonekta sa cellphone ko, nadidetect ko kung nasaan ako banda. Kaya pag may nakita mga hold upper dito sa video ko, matapot na kayo dahil masusundan talaga kayo ng GPS. Malakas ang loob dyan. Mahuli din kayo. Kasi matatrack kayo ng GPS. So, ayun lang. Mag-PM lang kayo, mag-comment lang kayo kung anong gusto nyong pag-usapan natin about sa TNBS. Ilang mga paps, good evening.